Mga mahilig sa batas, tara na! Ngayon, tatalakayin natin ang kasalukuyang estado ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at ang tunay na kahulugan ng pansamantalang paglaya. Kaya, simulan na natin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Una sa lahat, ano nga ba ang pansamantalang paglaya sa ICC? Ito ay ang pansamantalang pagpapalaya sa isang akusado habang ang kanyang paglilitis ay nagpapatuloy. Sa halip na manatili sa kulungan, maaring mabigyan sila ng limitadong kalayaan sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Malaking bagay ito. Narito ang mga importanteng punto. Una, ang pansamantalang paglaya ay hindi automatiko. Kailangang formal itong hilingin ng akusado. Pangalawa, maraming bagay ang tinitingnan ng ICC. Kung ang akusado ay takas, hahadlang sa hustisya, tatakutin ng mga testigo, magiging panganib sa mga biktima o sa publiko, at kung gaano na siya katagal nakakulong. Pangatlo, kung ipagkakaloob, ang mga kondisyon ay mahigpit. House arrest, regular na pag-ulat sa korte, bawal makipag-ugnayan sa mga testigo. At pang-apat, kung may nilabag na kondisyon, maaring bawiin ng ICC ang paglaya at mag-utos ng agarang pag-aresto muli. Ano ang estado ni Duterte? Si Rodrigo Duterte ay opisyal na akusado sa ICC. Ito ang dahilan. Una, inisyu ang isang warrant of arrest. Nakakita ang ICC ng sapat na batayan para kasuhan siya ng crimes against humanity. Tandaan, ang isang suspect ay nagiging akusado kapag formal na siyang kinasuhan ng ICC at hiniling ang kanyang pag-aresto. Pangalawa, si Duterte ay inaresto sa Pilipinas noong Marso 11, 2025 at inilipat sa The Hague. Kapag nasa kustodya ng ICC, ang isang suspect ay opisyal ng itinuturing na akusado. At pangatlo, ang ICC prosecutor ay nagsumite ng formal na mga kaso laban kay Duterte. Magkakaroon ng pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso upang magdesisyon kung itutuloy ang kaso sa paglilitis. Hihilingin kaya ng abogado ni Duterte ang pansamantalang paglaya. Ang susunod na pagdinig ni Duterte ay nakatakda sa Setyembre 23, 2025. 6 na buwan pa ang hihintayin. Maaring iargumento ng kanyang abogado na wala siyang panganib na tumakas dahil sa kanyang edad at katanyagan. Maari nilang imungkahi ang house arrest sa Pilipinas o sa isang neutral na bansa. Sunod, iargumento nila na wala siyang panganib na hahadlang sa hustisya. Kailangan nilang patunayan na hindi kayang impluwensyahan ni Duterte ang mga testigo o pakialaman ang mga ebidensya. Maaring imungkahi ang mga restriksyon tulad ng walang panayam sa media o electronic monitoring. Maari rin nilang banggitin ang kalusugan o mga kadahilan ng makatao. Kung may malubhang sakit si Duterte, maaring iargumento ng kanyang mga abogado na kailangan niya ng medical na pangangalaga na hindi makukuha sa detensyon ng ICC. Malamang ituturo nila ang hindi makatwirang haba ng pagkakakulong na ang matagal na pre-trial detention ay lumalabag sa kanyang mga karapatan. At panghuli, kung ang isang host country ay pumayag na subaybayan si Duterte at tiyakin ang kanyang pagbabalik para sa paglilitis, maaring isaalang-alang ng ICC ang paglaya. Pero, bibigyan ba ng pansamantalang paglaya si Duterte? Titimbangin ng mga hukom ng ICC ang kanyang mga karapatan laban sa panganib sa hustisya. Dahil sa mga mabibigat na kaso, malabong mabigyan siya ng pansamantalang paglaya. Gayunpaman, ang malubhang kadahilan ng pangkalusugan o ang mga garantiya ng host country ay maaring magpataas ng kanyang tsansa. Kung ipagkakaloob, maaring ilagay si Duterte sa ilalim ng mahigpit na house arrest na may electronic monitoring. Sa ngayon, nananatili si Duterte sa kustodiya ng ICC, naghihintay sa kanyang susunod na laban sa korte. Ayan, malayo pa sa pagtatapos ang legal na paglalakbay ni Rodrigo Duterte sa ICC. Papayagan kaya ng mga hukom ang kanyang pansamantalang paglaya o mananatili siyang nakakulong hanggang sa paglilitis? Abangan ang mga update sa kasong ito. At para sa iba pang legal explainers, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panood, at sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor.
upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.